ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Giorno. Isang linggo matapos tumestigo si Chief Justice Renato Corona sa makasaysayang impeachment trial sa Senado, ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang patuloy na pamumuno o posibleng pagpapatalsik mula sa Korte Suprema? Mga makasaysayang lugar at istruktura sa Pilipinas, malapit na raw mabura sa kasaysayan? Kadalasan, negative ang image na sinasabi sa endangered. Pero alam naman nating lahat na kung magpupunta sa Fort Santiago, wala namang nakikita dong structure na baka magiba o hindi safe. Nasa-stress na ba si Bantay? Usong-uso na ngayon ang mga dog spa at dog hotel para naman ma-relax ang inyong alaga. But at times, syempre, you get to think ang mahal. But since you've already invested when you bought them, might as well continue the investment. Himayin natin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Ang lahat ng yan ngayong gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Case number 002-2011 in the matter of impeachment trial of Chief Justice Renato C. Corona. Martes, ika-44 na araw ng impeachment trial, ang araw ng paghuhusga. Be it adjudged, that Renato C. Corona be, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Ito ang mga senador na nagsabing guilty si Chief Justice Renato Corona. I find the respondent guilty. Guilty with the penalty of removal from office. I find for the complainants and render judgment against the respondent, Chief Justice. He cannot be Chief Justice. In my eyes, he is guilty. I vote to convict the accused Chief Justice of the Supreme Court. Habang ang ilang senador, tinawalang sala naman ang punong mahistrado. Would you be very surprised if I say that I vote not guilty? Before the Lord, I vote to acquit. Thank you. I vote to acquit the Chief Justice of the Supreme Court. Ang palusot ni Justice Corona, hindi siya obligadong ideklara ito dahil commingled o halo-halong pondo at hindi lang siya ang nagmay-may-ari ng milyones na ito. Kung totoo ito, bakit sa kanya lamang nakapangalan ang deposito? Alam naman po natin, pwede naman joint account at saka lahat-lahat para kung ilan po. We tend to contradict ourselves if we do not tell the truth. Buwelta naman ang depensa, sinunod lang ni Corona ang batas na mismong Senado ang gumawa. I do not know of any case whatsoever, nor any proceedings before the Supreme Court, Your Honor, questioning the legality and the constitutionality of that law. And simply because a senator or a justice say that a law is unconstitutional is no dictum to the effect that it is really unconstitutional. Sa huli, isang tanong ang binitawan ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile para sa prosekusyon at depensa. What is the difference between culpa and dolus? Now, maybe I was absent when it was discussed by my professor, Your Honor. Well, that's your bad luck. And besides, And I think that this is material in the consideration of this provision of the Constitution. What is the difference between culpa and dolus? culpa, if I recall, dolus is intentional, di ba? Dolus is intentional, Your Honor, if I recall correctly. Culpa is negligence, something like that. I'm not very sure. Fault. Deserving, fault, through fault. Deserving of blame. Yes, Your Honor.
Tila nagpahiwatig raw ito ng kanyang magiging desisyon. Kami nang dumaan sa law school, we are taught in criminal law the difference between a mistake of law and a mistake of fact. Sa ika nga nila, ignorance of the law is no excuse, especially if you are the Chief Justice. Yung mistake of fact, yun talagang akala niya halimbawa na magnanakaw, pumasok ng gabi, madilim. Then, to defend himself, sinuntok niya yung pala kamag-anak niya na late lang umuwi. Yun, mistake of fact yun. 16 na boto ang kailangan para mapatunayang nagkasala si Corona. Pero hindi lang daw ang mga ebidensyang inihain sa korte ang magiging basehan ng mga boto. Ayon sa mamamahayag na si Chuchay Fernandez ng Interaksyon.com, malaki ang kinalaman ng darating na eleksyon sa 2013 sa magiging boto ng mga senator judges. Siguro, yung una namin pinili, yung tatakbo. So, merong 6 na tatakbo. No? So, si Senator Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, si Loren Legarda, si Greg Honasan, si Coco Pimentel, kasi nawalan siya ng term, no? So maraming nalilito na kala bakit siya tatakbo, pero talagang kailangan na siya tumakbo patapos na yung 6 years. Tsaka si Senator Trillanes. So yun yung unang batch na syempre iniisip mo, bukod sa kailangan nilang pakiramdaman ano yung pulso ng publiko, gusto ba ng publiko na bumoto ko ng acquittal o ano, syempre may iisip pa rin nila yun. Isang malaking konsiderasyon sa kanila, yung makinarya. Kasi national position yung tatakbuhan nila, so medyo malaki-laking resources ang kailangan. So, yung party machinery at saka yung administration support, no? So, malaking bagay yun na pagbabasehan. Doon naman sa mga hindi tatakbo, marami naman doon, hindi nga sila tatakbo, pero meron silang mga kamag-anak na natutukoy ngayon pa lang natatakbo at posibleng tumakbo sa administration ticket. Pero kahit hindi naman daw tatakbo ulit, makaka-impluwensya rin kung mayroon namang kamag-anak na tatakbo ang senador. So, si Senator Angara, siya yung palaging naaalala kasi yung anak niya na prosecution spokesman, si Congressman Sani Angara, alam naman ng lahat na tinutulak siya para maging kasama ng senatorial slate ng administration. So, but of course, Senator Angara being a senior lawmaker and a very, very good lawyer, deserve naman niya sa paningin namin ng benefit of the doubt. Sinasabi niya, he will use his best judgment, pag-judge. Pero syempre, consideration pa rin yun. Tapos, halimbawa si Senator Villar naman, na kabilang siya dun sa mga sinasabi namin na mahirap pambasahin at this point. Pero yung wife niya, si Congresswoman Cynthia Villar, matunog na baka tumakbo. So, although they have their own party, yung nationalista, pero kasing posibilidad na mag-alliance. Di ba uso na dito sa atin yun? So, yun din isang konsiderasyon. Tapos si Senator Bong Revilla, maugong din ang tatakbo kasi yung misis niya, si Lani Mercado. So, isa din consideration yun. Pero meron ding mga senador na mahirap basahin ang magiging hatol. Yung iba, kahit na bloke-bloke sila, ang hirap silang basahin. Halimbawa, yung grupo ni Senator Villar, yung tinatawag ng Villar Block, ito yung mga nasa nationalista. Dahil paulit-ulit na sinabi ni Senator Villar na hindi naman siya nagbagsak ng party line or tinatawag na marching orders. So, free daw lahat ng mga kapartido niyang bumoto. May mga senador naman daw na sa simula pa lang ng paglilitis ay hindi na itinago kung ano ang kanilang boto. I am on record, I will not sign any waiver. Iba naman ang pananaw ng mamamahayag na si Ellen Tordesillas. Lahat, ginapang naman talaga ni Pinoy eh. Kaya, tago lahat yun. Kasi in fact, in the process, nabaliktad-baliktad na ngayong batas para lang, yung marami rin, hindi sa another issue, related din sa impeachment. Pero ako, I feel sad na marami rin batas na medyo nabastos din, para lang. Ay, hindi na nanunumpa. At ito pa rin ang Ang pagiging kaalyado raw ni Corona sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang siyang humila sa kanya pababa.
In the end, kasi related kasi ito kay GMA kaya alam naman natin yun Kaya there's a bigger goal for Malacanang kaya kailangan nila talaga gawin to para makonvict si Corona. Hindi pa payag si Pinoy, hindi na makonvict si Corona. Ano pa man daw ang naging hatol, ang mahalaga raw dito ay nanaigang proseso ng paglilitis na siyang timbangan kung gumagana pa talaga ng maayos ang demokrasya sa Pilipinas. Kung magkaroon ulit ng impeachment, palagay ko the same issues will come up again. Pero ang ikinakabahala ni Tordesillas, sa hinaba-haba man daw ng naging prosesyong ito, malamang ay mauuwi lang ulit sa limot ang lahat. Si Erap lang naman ang na-made account, ang talagang he was made accountable for palpakan niya rin, di ba? Sabi naman nila, hindi kasi smart si Erap Kala nila, pag smart ka, you cannot be made accountable, di ba? Ganun. Iba-iba man ang naging sukatan ng mga senador para hatulan ng guilty si Chief Justice Renato Corona, ang pinakamahalagang naiambag ng impeachment hearing na ito sa ating kasaysayan ay ang malaking hamon na ibinigay nito sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. And the Senate sitting as an impeachment court adjourned sine die. Kadalasan, negative ang image na sinasabi sa endangered. Pero alam naman nating lahat na kung magpupunta sa Fort Santiago, wala namang nakikita dong structure na baka magiba o hindi safe.